Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw, September 1, 2023. Earth signs. Ready na nga po pala yung ating reading for September 2023. Kung di nyo pa po napapanood, panoorin nyo na po kasi advance naman yung video natin. So, 'di ba? Meron tayong cinnamon powder doon. Gawin nyo na po yun ngayong September 1. A blessing of the waters. Yan. So, you are connected with your emotions, with your intuition ngayong araw na ito. Lakas ng intuition nyo. Taurus, Virgo, Capricorn. We have the path. Meron kayong pinagdaraanan or ano ba? Naligaw ba yung iba sa inyo? Tingnan natin. We have the sun. Parang naguguluhan kayo. Follow your intuition kung naguguluhan po kayo. You did it. Ayan. So, malalagpasan nyo daw ito. Pwedeng napagdaanan nyo na to before earth signs. Madadaanan nyo din ulit ito. I mean, malalagpasan din po ninyo ito ulit. So, huwag kayong panghinaan ng loob ngayong araw na ito. Tignan pa natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? For earth signs. We have Ace of Rods. So, may pag-travel talaga kayo dito. Hindi ko alam kung may naligaw ba. Ayan. Or baka may pinagdaraanan kayo. May kailangan kayong gawing desisyon ngayong araw na ito at naguguluhan po kayo. So, connect with your intuition. Kailangan nyo ng katahimikan, earth signs, para makapag-decide kayo. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po? We have Ace of Pentacles. So, puro new beginnings yung lumalabas sa'yo dito. Yan. Meron bang natanggal dito sa work? Tapos, ayan, naghahanap kayo ng trabaho ngayon. Tapos, pwedeng 2 or 3 yung tumawag po sa inyo. Pero, hindi nyo alam kung sino ba yung sisiputin nyo dyan. Sino ba yung aatenan ninyo na interview. Sana hindi magkakaiba. Ay, sana magkakaiba ng oras para mapuntahan nyo lahat. We have the tower. Pagdating po ito sa iyong trabaho. So, meron dito pwedeng sa mga establishments. Pwede rin naman sa ospital nagtatrabaho. Ganyan. We have mountain. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Spirit guide, ano pa po? Ang mensahe natin. Ito pala yung temperance. Huwag daw kayo magmadali. So, siguro meron kayo ditong hinahabol na growth. Meron kayong hinahabol na promotion. So, huwag daw kayong magmadali. Meron mga delay sa life ninyo, earth signs. Hindi natin yan mapipigilan. It's part of our life na minsan talaga may mga bagay na hindi umaayon sa mga gusto natin. We have the chariot. Huwag kang mag-alala, magiging successful yan. Kahit medyo mabagal yung pag-usa dito ng trabaho mo. Yung pag-usa dito ng career mo. Feeling mo walang nangyayari. Pwedeng ilang taon ka na dyan. Some of you, 7 years na kayo dyan sa career ninyo, sa trabaho ninyo. Pero wala pa rin kayo nakikitang progress. Hinay-hinay lang talaga. Ibibigay po yan sa tamang oras. O kaya naman, yung iba sa inyo, kung meron talaga ditong mga opportunities na dumarating sa inyo, why not i-accept po ninyo? Kasi pwedeng kaya yan binibigay sa inyo ni universe kasi gusto niya na sumubok ka ng bago at explore mo yung world mo. Explore mo kung ano pa ba yung kaya mo. Earth signs. Tignan natin pagdating naman sa negosyo. Pagdating naman po sa negosyo, spirit guide, kamusta po? Okay, we have the mice. Nangangamba kayo dito. Nangangamba yung karamihan sa inyo pagdating sa sales ngayong araw. We have the heart. Because mahal mo itong trabaho mo, itong negosyo mo. Everything is possible. Ayan o, you did it, diba? Malalagpasan nyo yan. Kasi yung iba, syempre, diba, business yan. Hindi naman po talaga laging sagana ang benta. We have Page of Swords. Ano daw yung kaya mong gawin? Ano ba yung kaya mong ibigay pa? Ano ba yung kaya mong i-develop pagdating dito sa career mo? Pagdating dito sa negosyo mo? Earth signs. Doon ka daw mag-focus. Maging madiskarte ka dito. Ayan. Sumabay ka din dito sa trend. Minsan, sabay din po kayo sa trend. Para hindi sa trend ha, sa trend. Para hindi po kayo mapag-iwanan. Queen of Swords. Kailangan may tapang talaga kayo dito. At saka,
Yun din, pag-isipan din nyo yung mga kilos ninyo. Yan po. Oh. Pwedeng may mentor kayo dito. Tingnan natin. Spirit guide, check natin. Parang meron akong nakikita, need nyo, earth signs na may attendan na mga trainings, mga ganyan. Pagdating sa money, we have strength. Meron tayo ditong 4 of swords. Meron tayo ditong 4 of rods. So, marami naman dito is, hindi naman sobrang kampante, pero alam nyo kasi, earth signs na may paparating na pera para sa inyo, or sabihin natin na meron kayong trabaho, meron kayong pinagkukuhanan ng inyong pangkabuhayan ng pang-araw-araw na kaperahan. So ayan o, tingnan nyo. Pwede nga may celebrate kayo dito, pwede yun yung pinaghahanda ng iba sa inyo. Tingnan natin. Spirit guide. Kaperahan. We have the ship. Meron po dito, yun nga, parang may maha-hired talaga ngayong araw na to. Kailangan nyo lang talagang lakasan yung loob nyo. Kaya nga, connect with your intuition talaga. Ano to? Number 4. Number 4 po kasi, tingnan mo, madami kang number 4 talaga dito. And also, new beginnings. New beginnings and stability. So, pwedeng dun sa pagbabago sa life mo, pagbabago sa career mo, earth signs, dun mo makikita talaga yung sarili mo. Dun mo mahahanap yung satisfaction. Kaya, try nyo na po. Try nyo ng, umiba ng direction pagdating sa inyong career. Tignan natin, pagdating sa love life, we have King of Cups. Meron tayo ditong Knight of Swords. Meron tayo ditong Two of Rods. Ayan. Merong gustong makipag-usap sa'yo, earth signs, ngayong araw. Pero, pwedeng, hindi ko alam kung wala ba kayong time or ayaw nyo munang kausapin yung taong to. Pwede kasi na may umiiwas din po. Yun yung nakikita ko na energy pagdating sa love life. Ayan, kasi kontrolado nyo kung ano yung nararamdaman nyo. Kaya nyo siyang kontrolin. Parang, kaya nyo siyang isang tabi, earth signs. Kasi kailangan nyo muna kunwari mag-focus sa inyong trabaho. Ayan. Kaya nga, siguro alam mo na pag nag-usap kayo ng taong to, hindi rin magiging okay yung usapan nyo at baka ma-stress ka lang, masira yung mga plans mo for today. Tignan natin, punta na po tayo sa ating free reading. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking channel. Ito lang po yung may offer ko sa inyo. Please po, wag po kayo magtampo kung hindi ko po kayo masagot. Madami po kayo, nag-iisa lang po ako, okay? At dito lang po kayo sa YouTube natin comment. Kasi kapag sa page po, hindi ko po yan masasagot. Dito po ako pumipili sa mga comments. So, ayan. Tignan na po natin. 5 na po ang aking sasagutin ngayong araw na ito. Yan. Para mas madami tayong masagot na mga nagko-comments. Tiyaga lang po kayo, okay? Kung di ko man po kayo mapili. Tignan natin. Question number 1. This is for Jane Rakem. May 14, 1987. Lalabas na po ba ang visa ko po? Salamat po. Tingnan natin. Lalabas na ba ang iyong visa? Tingnan natin. Lalabas na ba ang visa mo? Jane Rakem. 7 of Swords. The Magician. And we have the Hierophant. Yes. Ayan o. Meron talagang mataas na tao dito. Yes po, lalabas na yan. Pwedeng within, di ko alam kung 7 days or 7 weeks, makukuha mo na siya. So, hindi matatapos yung 2023 na hindi mo nakukuha yan. Punta na po tayo sa question number 2. This is for Christy Romero. December 26, 1993, saan po mag-grow ang pera ko? Sa business po ba or sa crypto? Tignan natin yung energy. Sa business ba mag-grow ang money mo, Christy? Page of Pentacles. Sa crypto ba? Sa crypto, mabilis. Sa business kasi, actually, pwede naman mag-grow sila parehas, no? Pero po, dito sa crypto kasi mabilis yung money mo. Kaya lang, pwedeng mabilis din siyang malugi. Which is naman dito sa business, kasi parehas naman talagang sugal yan. Hindi ba? Pero ito sa business, need mo pa siya talagang pag-aralan. It will take some time bago lumago yung business na
i-build mo or sisimulan mo. So, mamili ka na lang talaga. Everything is possible pagdating sa'yo dito. Kung ano yung pagpo-focusan mo, doon talaga, mas may makikita kang growth. Kung gusto mo ng mabilis, dito ka sa crypto. Kung gusto mo naman yung pangmatagalan talaga, punta ka dito sa business. Ayan lang po ang advice sa'yo. Maraming salamat. Question number, ano naman tayo? Number 3. Ronaline Dimaano. August 28, 1980. Papanagutan ba niya yung baby? O kung sino man po yan, tignan natin kung papanagutan niya ba yung baby. Ronaline Dimaano, August 28, 1980. Papanagutan niya ba yung baby? Sino bang baby yan? Mukhang, tignan natin. Kuha pa tayo. Mukhang hindi. Nagdadalawang isip kasi siya. Nagdadalawang isip siya kung papanagutan ba niya. Pero kasi we have the Tower. Nagdadalawang isip lang talaga. Pero, hindi ko kasi nakikita na papanagutan niya. Ayan. Parang kung papanagutan man niya yan, pilit. Ganun. Hindi talaga bukal sa puso. Naku, parang ang hirap naman magbibigay siya sa baby ng may sama ng loob. Ayan lang po ang aking nakikita. Proceed na po tayo sa next question. This is for Elizabeth Lebuna. May 20, 1986. Ask ko po kung babalik pa po ba yung sigla ng negosyo ko. Ang sari-sari store. At sakuhan ko. Ayan. Salamat po, Ma'am Jem. Tignan natin kung babalik pa ba yung sigla ng mga business mo. 2 of Cups. Right people lang talaga. Sino ba yung mga connections mo? Ayan, palawakin mo pa po yung connections mo. Tsaka tamang pakikipag-usap lang din sa mga kliyente mo. We have Knight of Swords. Queen of Swords. Babalik pa siya. Ayan, huwag ka masyadong maging po dito. Maging poker face. Ayan, ngumiti ka talaga. Connections po ang i-build mo pagdating sa mga kliyente mo. At babalik yung sigla ng iyong business. And also, isip ka rin po na kung ano ba yung mga wala dyan sa mga kakompetensya mo. Ano ba yung mga wala sa kanila na yun yung i-offer mo sa market mo. 4 of Wands. Ayan, maganda naman po ang kalalabasan yan ng iyong business. Ayan, stability to. Sabihin natin, hindi siya katulad nung sobra, diba, na dati, masigla talaga. Pero hindi ka naman po mawawalan dito sa business mo. Dire-diretso siya. May mga magsasara dyan ng mga kakompetensya mo. Nakagaya mo ng business, pero ikaw nakatayo ka pa rin dito. Kaya, ipurso mo lang po yan. And tuloy-tuloy lang po. Consistency is the key. Pagdating talaga sa business. And also, syempre, kailangan maging innovative din. Sabi ko nga po, kung ano yung wala dun sa mga katulad mo na business, yun yung i-produce mo. So, this is for naman Nancy Malasma, January 1, 1964. Tanong ko po, may chance pa kaya na magbago ang mister ko? Tignan po natin kung may chance pa ba na magbago ang mister mo, Nancy Malasmas. Ayan. Meron tayo ditong 5 of Cups. Yes, mayroon pa naman. The Empress. Oh, 3 of Swords, oh. Need mo talaga siyang i-guide. Medyo nagmamatigas kasi siya. Ayan. Pero kasi energy mo po yung lumalabas dito. Kung kaya mo pang magtiyaga talaga sa kanya, mahihilot pa naman itong person mo. Ayan. 9 of Swords. Ayan. Mukhang naiisip niya na din naman. Di niya lang ma-pursue yung pagbabago na yan. So, siguro, ine-enjoy niya lang kung ano yung nandiyan. Pero minsan, wag mo po ding i-tolerate kasi baka lalong lumalaki yung ulo niya. Kasi tinotolerate mo din. Kaya ano lang po, tama. Ayan, parang anak mo din siya. Ganun, need mo siyang i-disiplina. Yun yung nakikita ko dito. Nako, sakit ng ulo. Meron naman po ako nakikitang pagbabago. Lalo na nga po kung hindi mo talaga siya susukuan. Ayan po, good luck po.
At yan lang po ang ating mga free readings for today. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong sumali, mag-comment na po kayo. Pero sundin niyo po yung instructions natin para po masagot ko po kayo. Dito lang po kayo mag-comment. Wag na po sa page natin. Wag po kayo mag-comment sa page natin. And kung di po kayo magpapa-private reading, which is paid readings, wag na po kayo mag-comment. Dito lang po. Dito ako pipili. Yan po. Bye-bye. And maraming salamat.